Mga ka-game yard, maraming gustong makabuo ng sariling bloodline. Isang linya na masasabi mong, ito, sariling develop ko. Pero ang hindi alam ng marami, mas marami ang nabibigo kaysa nagtatagumpay. Hindi dahil kulang sa manok, hindi dahil kulang sa budget, kundi dahil sa isang malaking pagkakamali na madalas hindi napapansin. Sa video na ito, aalamin natin kung ano ang pinakamaling ginagawa ng maraming breeder sa pagbuo ng sariling bloodline at paano mo ito maiiwasan. Ano ba ang ibig sabihin ng sariling bloodline? Bago natin pag-usapan ang mali, linawin muna natin ang ibig sabihin ng sariling bloodline. Ito ay isang linya ng manok, may consistent na traits, may predictable na resulta, na pananatili sa bawat henerasyon. Hindi ito basta pinaghalo lang. Ito ay pinagplanuhan, inobserbahan, at pinaghirapan sa mahabang panahon. Ang pinakamalaking mali, ito na mga ka-game yard. Walang malinaw na direksyon o goal sa breeding. Ito ang pinaka-common na pagkakamali. Maraming breeder ang basta nagpares, basta naghalo ng bloodline, basta sumubok ng kung ano-ano nang walang malinaw na target. Bakit ito problema? Kapag wala kang goal, hindi mo alam kung ano ang hahanapin. Hindi mo alam kung ano ang itatanggal. Hindi mo alam kung kailan ka satisfied. Resulta? Paikot-ikot lang ang breeding mo. Walang progress, walang consistency. Halimbawa ng walang direksyon. Halimbawa, ngayon gusto mo mabilis na manok. Bukas, gusto mo malakas ang katawan. Sunod, gusto mo iba naman ang traits. Pabago-bago ang direksyon. Resulta? Halo-halo ang offspring. Walang identity ang linya mo. Ano dapat ang gawin? Para maiwasan ang malaking mali, kailangan mo ng clear breeding goal. Halimbawa, gusto mo consistent ang body type. Gusto mo adaptable sa environment. Gusto mo specific na traits. Dapat malinaw ito bago ka mag-breed. Importance ng seleksyon. Hindi lahat ng manok ay dapat gamitin. Kailangan pumili, magtanggal, mag-observe. Kung wala kang tinatanggal, hindi ka nag-i-improve. Consistency over experimentation. Maraming breeder ang laging naghahalo, laging nag-e-experiment. Pero ang katotohanan, consistency ang nagpapalakas ng linya. Hindi ka makakabuo ng stable bloodline kung palaging nagbabago ang pairing. Record keeping, secret ng mga serious. Isa sa pinakamalaking kulang ng marami, walang record. Kung wala kang record, hindi mo alam ang history, hindi mo alam ang progress, hindi mo alam ang mali. Pasensya at oras. Ito ang hindi agad tinatanggap ng iba. Matagal ang proseso. Hindi ito 1 generation, 2 generation. Kailangan ng panahon para ma-stabilize ang traits. Common signs na mali ang direction mo. Kung napapansin mo, iba-iba ang itsura ng offspring, walang consistency, pabago-bago ang resulta, kailangan mong i-review ang breeding plan mo. Summary. Mga ka-game yard, ito ang pinakamalaki at karaniwang mali. Walang malinaw na direksyon sa breeding. At para maiwasan ito, mag-set ng goal, mag-select ng tama, mag-maintain ng consistency, mag-record, at maging patient. Sa tingin mo, nagawa mo na ba ang pagkakamaling ito? Ano ang pinaka-naging challenge mo sa breeding? Comment mo sa baba. Pag-usapan natin mga ka-game yard. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, like, comment ang iyong experience
at subscribe sa AlphaCord Game Yard para sa mas marami pang breeding tips at real talk knowledge.